wala nang pwedeng bumagsak mula sa kalangitan. Dahil dito sa Pasay, isang bato ang pinaniniwalaang hulog daw ng langit. Yung bulalakaw nga to, ito yung ano niya, oh. Oh, magnet. Halin! Magnet, oh, nagmamagnet yung bato. Naisip din namin na baka may may value yung bato. Gawa nung namamagnet nga. Umaasa lang kami na sana totoo siya. May bigat itong 10 kilo. Ordinaryo lang ba itong bato? O bulalakaw na nagkakahalaga raw ng milyon? Kapag napatunayan na bulalakaw siya dahil 10 kilo yung bigat ng sample, maaaring pumalo ang presyo nito ng 1 million to 1.5 million pesos. Saan nga ba napulot ang batong pinaniniwalaan na isang bulalakaw? Ako po si Jeneline Batutay. Yung nakapulot po ng bato, yung bayaw ko po. Pauwi na raw mula sa trabaho ang bayaw ni Jeneline nang makita niya ang bato na tila umuusok. Bagamat napukaw nito ang kanyang atensyon, nilagpasan lang daw niya ito. Nung nakauwi na napanood niya sa Jessica Soho na may ganun siyang kaya sabi niya, may siguro yun. Kaya pinuntahan niya. Yun nga yung napulot niya. Ayoko na mamagnet siya, guys. So, dito mo na guys, dito. Naabutan lang daw ni Jeneline ang kanyang mga kamag-anak na sinusubukan itong dikitan ng magnet. Tinry ko rin po magnetin. Nagmamagnet po talaga siya. Parang namangha lang ako kasi yung normal na bato hindi naman namamagnet. Naisip din namin na baka may may value yung bato. Gawa nung namamagnet nga. Iniisip lang namin milyon. pang negosyo. Sa mga nagdaang taon, ilang beses nang may naitalang mga bulalakaw na di umano'y bumaksak dito sa Pilipinas. Ayon sa researchers from the University of Manchester and Imperial College London, nasa 17,000 meteorites ang nahuhulog sa Earth kada taon. Dito sa Pilipinas, 7 pa lang ang nakita at napatunayang meteorite na bumaksak sa ating bansa. 3 sa mga ito ay makikitang nakadisplay sa National Museum of Natural History sa Manila. Ang unang bulalakaw ay nakita sa Pampanga noong 1859. Sinundan naman ito sa Calivo, Aklan noong 1916 na sa kasamaang palad ay walang recorded photo in history. Sa Paitan, Ilocos Sur noong 1910, sa Pantar, Lanao noong 1938, sa Bondoc, Quezon noong 1956, sa Orconuma, Oriental, Mindoro noong 2011. At nito lang 2022 ay may nakita pang isa sa Pongo, Quirino Province. Last January 2023, pinalabas naman sa Kapuso Mo, Jessica Soho ang isang hinihinala bulalakaw na bumagsak sa Bataraza, Palawan. Dinig na dinig daw ng mga residente ang napakalakas na pagsabog. Yung mga bata, nagtakbuhan na nagasigaw, may nakita daw silang lumilipad na nag-aapoy. Parang bato siya na bumabagsak, parang bulalakaw na lumilipad. Nung nakita ko po na falling star, nag-wish po ako na sana tumangkad ako. Ayon sa mga eksperto, mataas daw ang posibilidad na bulalakaw nga ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito nahahanap dahil posibleng bumaksak ito sa kalagitnaan ng masukal na bundok. Isa raw indikasyon na bulalakaw ang isang bato ay kung may kakayahan itong dikitan ng magnet, isang bagay na di umano'y nagagawa sa batong nakita ni Jeneline. Ito ay dahil sa iron-nickel metal na matatagpuan sa loob ng bulalakaw. Pinasubok namin na ipa-magnet test na sa iba ang batong napulot ni Jeneline at iba-iba ang naging opinyon ng mga tao. Medyo napansin ko may kunting magnet talaga. So hindi siya ordinaryong bato. Natural lang nga bato? Normal lang nga bato. Pero alam niyo bang hindi naman daw lahat ng bulalakaw ay nakaka-attract ng magnet? Almost all ng bulalakaw ay namamagnet. Ano ang example ng hindi? Yung ibang mga lunar meteorites. Pero sobrang rare nila. Minabuti namin ipasuri na sa eksperto ang bato. Unang ginawa ang magnet test para maikumpara. Meron dito ang kapiraso ng Barringer meteorite na nakita sa Arizona, USA. Kitang-kita na malakas ang kabit sa magnet sa meteorite na ito. Pero nang subukan ang same magnet sa bato ni Jeneline na di hamak ay mas malaki.
Ito, malakas na magnet to, ah. Ayun, oh. Ito, wala. Halos wala siyang attraction. Pwedeng ang dahilan kung bakit dumikit ang magnet sa video ni Janeline ay dahil maliit lang ang mga magnet na ginamit nila noon. Habang patuloy ang pagsusuri sa bato, May crystal din. Ayun, oh. Mukhang quartz. Ayun, tumikinang, oh. may halaga nga ba ang batong ito? Kapag napatunayan na bulalakaw siya dahil 10 kilo yung bigat ng sample, maaring pumalo ang presyo nito ng 1 million to 1.5 million pesos. Sa initial assessment, sa mga ginawa nating pagsusulit ay Bago natin alamin ang hatol ng eksperto, bakit nga ba may meteorites o bulalakaw? Ayon sa Greek mythology, ang dahilan sa pagkakaroon ng meteorites ay ang God of Time and the King of the Titans na si Kronos. Si Kronos ay ang pinakamakapangyarihan sa kanyang henerasyon at siya rin ang pinakasakim. Pinaslang niya ang kanyang sariling ama para lang maging hari sa buong kalawakan. At maging ang sarili niyang mga anak, nilunok niya habang sanggol pa lang dahil natatakot daw siya na agawin ng mga ito ang kanyang trono. Nang ipinanganak si Zeus, ang asawa ni Kronos na si Rhea, hindi na raw kayang maatim ang kasakiman ng kanyang asawa. Kaya naman itinago ni Rhea si Zeus at nilinlang si Kronos na bato ang lunukin. Nang lumaki si Zeus, hinarap niya ang kanyang ama na si Kronos. Tinalo niya ito sa isang giyera at pinalwa ang kanyang mga kapatid. Pero maging ang bato na nilunok ni Kronos ay isinuka niya. At nagkapera-perso ang bato na siyang nahulog na umaapoy sa mundo ng mga tao. Pero kung siyensya naman ang tatanungin, nagsisimula ang mga bulalakaw sa maliliit na bato o buhangin na naglalakbay sa kalawakan. Tinatawag itong meteoroids. Kapag pumasok ng meteoroid sa ating atmosfera, mag-aapoy ito at magniningning ng sobrang liwanag. Ito ang tinatawag na meteors o shooting stars. Minsan ay nasusunog ang mga ito sa ere, pero kapag umabot na ito sa lupa, tinatawag na itong meteorites o bulalakaw. At ang dahilan kung bakit milyones ang halaga nito ay dahil out of this world ang pagiging rare nito. At malaki ang maitutulong nito sa siyensya. Ngayon, balikan na natin ang bato ni Janeline. pag inamoy mo siya, amoy sunog. So para siyang amoy ng may dumikit na plastic o kerosene. Distinct na distinct yung sunog na amoy kumpara dito sa ibang side. So malamang nasa kalsada to, malapit sa garbage dump na pinagsusunugan. Kung bulalakaw to, habang nag-enter to sa mundo, kagaya nito, umiikot-ikot yan. So dapat even yung distribution ng fusion crust na dito ay absent. Pero bakit nga ba ito kumikinang? May halaga pa rin nga ba ang batong ito? Meron tayong makikitang parang mga crystals sa loob. Para siyang mga maliliit na piraso ng quartz na absent sa mga meteorite. Ang mga quartz na ito, present daw sa igneous and metamorphic rocks. Ito ang mga klase ng bato na karaniwang nakikita sa kung saan-saan lang. Kaya wala itong halaga o value. Ang hatol na eksperto sa bato ni Janeline. Sa initial assessment, sa mga ginawa nating pagsusulit ay mukhang negative na bulalakaw siya. So siguro mga 95% o ganun na sure ako na hindi siya bulalakaw. Dito sa bansa natin, wala pa tayong laboratorio, private or government, na may kakayahan na mag-testing with final authority and inclusivity na meteorite nga ang sample ng isang bato. Wala pa sa atin yung technology na yun, hindi pa available. Kaya lagi namin sinasabi, pwede na kayong dumirekta sa mga laboratory sa ibang bansa. Ibinalita namin kay Janeline ang naging hatol na eksperto. So ano ba ang reaction niyo doon? Dun sa... Wala, dismaya kasi parang hindi siya, hindi talaga siya. Umaasa lang kami na sana totoo siya. Wala namang masama kung umasa mga kaaha. Pero when in doubt, mas mabuti sa eksperto'y kumonsulta. Bato-bato sa langit. Ang siyang mabagsakan, pwedeng swertihin. Aha!